Si Xi Jinping ay nagpasimula ng kaguluhan sa China na ngayon ay sumisira sa sistemang sumusuporta sa kanyang kapangyarihan. Ang mga alab, iyan ang kasakiman, paranoia, at takot sa pagtataksil na napakalalim. Ngayon, sumabog ito bilang tahimik na pag-aaklas mula sa mga pinagkatiwalaan niya noon. Noong mas maaga ngayong buwan, matagumpay na pinatalsik ng leader ng China na si Xi Jinping ang pinakamataas na general ng China at vice-tagapangulo ng Central Military Commission, si Zhang Youxia, at isa pang general ng Central Military Commission, si Liu Zhengli. Noong Enero 24, 2026 naglabas ang Ministry ng Depensa ng China ng maikling ngunit nakakagulat na pahayag. May mga general na iniimbestigahan dahil sa mabigat na paglabag sa disiplina at batas. Sa pagtatapos ng araw, biglang nawala sina Zhang Youxia at Liu Zhengli, mga makapangyarihang tao sa hukbong bayan ng pagpapalaya. Ngayon klaro na ang tanong sa lahat. Bakit binabaklas ni Xi ang sarili niyang militar? Paano hinaharap ng China ang kaguluhan? Para maintindihan ito, silipin natin ang mga nakakagulat na pangyayari. Nagsimula ang bagong paglilinis sa isang pangalan na ikinagulat ng lahat. General Zhang Youxia. Ang pagkabigla ay hindi lang dahil opisyal siya, kundi dahil senior vice chairman siya ng Central Military Commission na namamahala sa buong militar ng China. Simula 2022, hawak na ni Zhang ang posisyong iyon at naging untouchable siya dahil sa kanyang kasaysayan bilang prinsiling. Anak siya ng revolusyonaryong commander na kasama ng ama ni Xi Jinping sa laban, kaya't pinagkakatiwalaan siya. Lumihis si Xi sa patakaran para manatili sa kapangyarihan kahit lampas sa edad ng pagreretiro. Nakitang-kitang pagpapakita ng katapatan. Nang biglang nawala si Zhang sa publiko, naging malinaw na kahit tapat ka, walang ligtas kung ang pangalawang pinakamataas sa PLA ay napahamak. Kahit ang personal na koneksyon kay Xi ay hindi siya nailigtas. Kung si Zhang ay maaaring bumagsak, kahit sino ay pwedeng mangyari iyon. Pagkatapos ay dumating si General Liu Xinli, isa pang malaking pangalan bilang hepe ng Joint Staff Department. Kilala siya sa kanyang husay sa logistics. Isa siya sa huling matataas na opisyal na may karanasan sa labanan mula sa mga sagupaan laban sa Vietnam dekada na ang nakalipas. Sa militar na matagal nang walang malaking digmaan, ang ganitong karanasan ay parang ginto. Ang kanyang pagtanggal ay hindi lang nagpagulat sa buong mundo, kundi tumama rin sa damdamin ng marami. Ang pagtanggal sa kanya ay hindi lang simboliko, kundi tinamaan mismo ang puso ng operasyon ng militar. Tatalakayin natin ang mga epekto nito sa loob ng ilang minuto. Tinanggal din ang dalawang pinakamataas na general at iba pang matataas na leader ng PLA. Kabilang ang Rocket Force, Procurement, at Logistics Commanders. Sa 7 miyembro ng Central Military Commission na itinaas ni Xi matapos ang 2022 Party Congress 5 na ang wala kaya't halos si Xi at ang tagapagpatupad ng disiplina na lang ang natira. Halos 2/3 ng pangunahing liderato ng PLA mula 2022 ay tinanggal, isinantabi o iniimbestigahan. Naputol na ang mga dating kadena ng utos na nag-uugnay sa buong makinarya ng PLA. Ang paglilinis noong 2026 ay hindi lang pagputol ng ilang sanga ng puno, kundi buong mga sanga na itinuring ni Xi na kalaban, suwail o tiwali. Kagiliw-giliw, sa gitna ng lahat ng paglilinis, may kakaibang nangyayari sa aktwal na sitwasyon. May mga ulat na dumarating tungkol sa paggalaw ng mga tropa ng PLA sa labas ng Beijing. Makikita sa online na video ang mga convoy ng tangke, armored na sasakyan, at sundalo na humaharang sa kalsada. Ngunit wala pang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan. Nangyari ito ilang araw lang matapos bumagsak si Zhang Youxia. Kaya iniisip ng lahat kung nililipat ni Xi ang mga puwersa para pigilan ang gulo o nagbabala sa mga maaaring magtanong sa kanya. Kung ganoon, ang tahimik na pag-aaklas ay hindi na bulungan. Lumalabas na sa kalsada at hindi na tahimik ang takot. Hinuhubog nito ang kilos at pag-iisip ng tao. At ang presyong ito ay walang kumpiyansa. Sinisira nito ang kumpiyansa. Pinapahirap ang bawat utos at nagdudulot ng mas malalaking problema ang pagkaantala. Para sa sinumang nanonood mula sa labas ng China, malinaw ang mensahe. Ang militar na ito ay hindi lang naghahanda laban sa mga panlabas na banta. Binabantayan din nito ang sarili. Nag-iingat laban sa sarili nitong mga anino. Ang ganitong pagtuon ay nagpapataas ng tsansa ng pagkakamali na maaaring umabot sa Taiwan o higit pa. Pag-uusapan pa natin ang tungkol sa Taiwan mamaya. Ayon sa Beijing, ang magulong pagtanggal sa pwesto ay dahil sa korupsyon na siyang opisyal na pahayag na paulit-ulit sa mga dokumento. Inaakusahan sina Zhang Youxia at Liu Xinli ng matinding paglabag sa disiplina at batas. Tila tiyak ang pahayag
Pero maaring marami itong ibig sabihin. Malawak ang pariralang ito at maaring tumukoy sa kahit ano, mula sa pagtanggap ng suhol hanggang sa malakas na paghinga sa mga pagpupulong. Malabo ang pariralang ito, kaya may kalayaan ang pamunuan na kumilos ng hindi nagpapaliwanag. Malaking issue ang korupsyon sa PLA at ipinapakita ng iskandalo sa Rocket Force ang lalim nito. Kaya't nagkaroon ng paglilinis si Xi noong 2023 na lalong tumindi hanggang 2025. Kinumpirma ng ulat ng United States Intelligence at mga investigador ng China na napuno ng tubig, hindi gasolina, ang mga silo ng misil ng China. Nagbulsa ng pondo ang mga komandante sa kickback, pumirma sa depektibong kagamitan, at nagpeke ng ulat ng kahandaan para itago ang kapalpakan. Ang panlilinlang na ito ay sumira sa pundasyon ng kakayahan ng China sa nuclear na pananakot. Nang lumabas ang katotohanan, nagdulot ito ng paglilinis sa mga leader tulad ni General Liu Chao at ng kanyang mga deputy, at nagpapatuloy pa rin ang mga paglilinis hanggang ngayon. Sa paningin ni Xi, hindi lang ito simpleng korupsyon, kundi isang tahimik na pag-aaklas sa loob ng kanyang hanay. Malinaw itong makikita kapag binasa mo ang opisyal na pahayagan ng PLA. Simula 2026, naglabas ito ng editorial na humihiling ng katapatan at inaakusahan ang mga opisyal ng pagtataksil at pagsira sa pagkakaisa. Matalim at desperado ang mga salita. Inilarawan sina Zheng at Liu na matinding nagtaksil sa tiwalang ibinigay at nyurakan ang sistema ng responsibilidad ng tagapangulo ni Xi. Ang paglilinis ay pagtanggal ng hadlang sa kahandaan sa labanan at layunin ng sentenaryo ng PLA sa 2027. Ngunit ang bilis at dami ng mga pagtanggal at pag-aresto ay nagpapakita ng iba. Hindi ganito kumilos ang mga kumpiyansang sistema. Ang mga natataranta ang gumagawa nito. Tulad ng alam natin sa China, parang buy one, take one ang lahat. Pero ang libreng bonus ay may nakatagong dahilan. At ayon sa intelihensya, mas madilim pa ang totoong kwento. Sa kaso ni Zheng, hindi ito tungkol sa mga kontrata o karaniwang katiwalian, kundi sa sensitibong datos ng mga misil na konektado sa nuclear arsenal ng China at mga launch protocol. Inakusahan siyang naglabas ng top nuclear data ng China sa United States. Medyo nakakabaliw, di ba? Para kay Liu, pinag-uusapan ang pagsasalita ng wala sa oras at pagtatanong sa utos ni Xi na nagdudulot ng pagdududa sa harap ng mga tauhan. Wala sa mga ito ang napatunayan. At iyan mismo ang punto. Hindi talaga mahalaga ang ebidensya, walang saysay ang mga patunay. Ang paglilinis ay hindi kailanman tungkol sa kung ano ang maaaring idokumento. Ito ay tungkol sa tiwala. Kung sino ang pinaniniwalaan ni Xi na mapagkakatiwalaan niya. Kung sino ang pinaghihinalaan niyang maaaring maging banta. Kapag hinala ang pamantayan, hindi ito nananatiling personal. Nagiging sistematiko ito. Hindi ito magkahiwalay. Ang tsismis, pagkawala, at malabong paratang ay may mas malalim na dahilan kaysa isang iskandalo. Sapat na ang hinala ngayon para alisin ang mga pinakamataas na general. Kailangan mong tingnan kung paano laging umiiral ang korupsyon sa PLA at bakit malaki ang pagbabago ng relasyon ni Xi rito. Ang korupsyon sa PLA ay hindi basta-basta lang na bagong kabulukan na biglang lumitaw sa ilalim ni Xi. Bahagi na ito ng sistema sa loob ng mga dekada. Pinapalaki ng mga general ang kontrata. Kinukupitan ng procurement officer ang armas. At may mga sirang kasunduang tinatago. Alam ng lahat ito at matagal nang pinapayagan. Tinuturing itong aberya lang. Hindi seryosong krimen. Isa itong gastos na kayang tiisin sa pagnenegosyo sa magulong burokrasya ng militar. Hindi nagbago ang korupsyon. Ang nagbago lang ay kung paano ito tiningnan ni Xi. Sa pagdaan ng panahon, hindi na tiningnan ni Xi ang korupsyon bilang issue sa pamamahala, kundi bilang suliranin ng katapatan. Para sa kanya, ang pinalobong kontrata ay hindi lang pagnanakaw, kundi patunay na may sariling network ng kapangyarihan ang mga opisyal na di niya kontrolado. Hindi lang basta kapabayaan ang mga sirang sistema, posibleng sinasadya na ito. Hindi lang kasinungalingan ang pinekeng ulat para sa kanilang karera. Babala rin ito na di mapagkakatiwalaan ang chain of command sa kritikal na oras. Kapag ganoon na ang tingin sa korupsyon, mabilis kumalat ang hinala. Irregularidad ay tila sinadya, pagkakamali ay may politika, at kabiguan ay nagiging personal. Ito ang kaibahan ng kasalukuyang paglilinis. Kaya hindi gaanong mahalaga ang mga partikular na paratang kaysa sa pattern na nabubuo nila. Nagiging kasangkapan ang korupsyon, hindi na ito ang tunay na issue. Ginagamit ito ni Xi bilang dahilan para tanggalin ang sinuman. Pinaniniwalaan niyang panimula lang ang paratang at ang tunay na layunin ay paglilinis. Sa pagdidisiplina sa lahat,
Tinatago ni Xi ang totoong nangyayari. Hindi ito reforma, kundi preemption. Kampanyang layong durugin ang pagtutol bago pa ito makapag-organisa o makilala ang sarili sa sistemang takot at katahimikan. Sapat ang hinala para magiba ang estruktura. Nagpapadala ito ng mensahe sa loob ng sistema, hindi na binabase ang katapatan sa resulta, kakayahan o karanasan, kundi sa katahimikan, pagsunod at kung paano ka makaliligtas. Sa China ni Xi, hindi katiwalian kundi hinala ang tunay na krimen. Sapat na ang hinala para tanggalin kahit pinakamataas na opisyal sa militar. Dito nagsisimula ang kwento ng pag-aaklas, hindi sa pamamagitan ng mga tangke sa kalsada o mga general na sumasalakay sa punong himpilan, kundi sa pamamagitan ng pag-aatubili, katahimikan at mga inisyatibang hindi umaabot sa itaas. Ang commander na nagpapaliban ng utos ay hindi tapat. Ang general na nagtatanong sa lohistika ay hindi masusi at mapanganib. Ang isang opisyal ng staff na nagpapahayag ng pagdududa ay hindi nag-aanalisa. Siya ay nagsasabwatan. Para kay Xi, nagsimula na ang tahimik at malawak na pag-aaklas. Hindi man nakikita. Kapag tinanggap niya ito, ang maunang umatake ay nagiging paraan ng kaligtasan. Nililinis niya ang mga taong dating pinagkatiwalaan niya. Hindi dahil nag-alsa sila, kundi dahil sa sistemang pinamumunuan ng takot, kung saan ang pag-aatubili ay nagiging pagtataksil. Ang pangunahing tema sa lahat ng ito ay kung paano ginawang kasangkapan ni Xi ang paglilinis para sa ganap na kontrol. Tandaan mo ang usapan natin na ang Central Military Commission, dating 7 miyembro para sa balanseng kapangyarihan, ay naging 2 na lang, si Xi at isang tagapagpatupad ng disiplina. Ibig sabihin, tapos na ang debate at limitasyon, at ang dating konseho ng mga general ay silid trono na lang ng isang tao. Pinahihigpit ng bawat pagtanggal ang kontrol ni Xi. Ngunit lalo siyang napapaligiran ng mga taong takot magsabi ng totoo. Isa sa hindi magandang epekto nito ay nawawala sa militar ang karanasan, kakayahan, at institusyonal na alaala. Tingnan mo kung gaano kawasak ang mga estruktura. Halos walang tao sa Joint Staff Department at wala na ang mga pinuno ng procurement at logistics. Ngayon, si Xi ay nasa gitna ng sistemang ang mahalaga lang ay katapatan, takot ang laganap, at katahimikan ang paraan ng pamumuhay. Nakakakaba ang timing ng paglilinis na ito. Malalim na si Xi sa ikatlong termino niya bilang leader ng China na nakuha niya ng walang itinalagang kahalili. Isang desisyong nagsasabing marami. Ipinapakita nito ang hangarin niyang manatili sa kapangyarihan ng walang hanggan. Pero nag-iiwan din ito ng puwang sa itaas. Walang inihahandang tagapagmana, walang pinagkakatiwalaang alternatibong autoridad. Imbes palawakin, lalo pang pinasikip ni Xi ang kanyang panloob na bilog. Sa bawat natanggal na mataas na opisyal, lalong nagiging tiyak ang susunod na paglilinis kaysa exception. Malinaw ang mensahe ng sistema. Ang pagsasalin ng kapangyarihan ay hindi plano kundi banta, at mahalaga ang tiempo sa pagharap sa hinaharap. Malapit nang mag-100 taon ang hukbong bayan ng pagpapalaya. Isang mahalagang okasyon na inuugnay ni Xi sa pangakong gawing world-class ang militar. Sa China, ang mga anibersaryo ay hindi lang mga seremonya, kundi mga deadline din. Itinaya ni Xi ang kanyang pagiging lehitimo sa paghahatid ng isang modernisadong puwersa, pagsapit ng 2027, isang petsa na tumutugma sa contingency planning para sa Taiwan. Sa halip na maging sandali ng kumpiyansa, pinahina ng Purge ang pamunuan na kailangan para tuparin ang pangakong iyon. Habang dumarating ang anibersaryo, lalong halata ang agwat ng salita at realidad. Kaya nakakakaba ang panahon na ito. Hindi naglilinis ng hanay si Xi sa panahon ng katahimikan. Bagkus ay hinigpitan niya ang kontrol sa oras na mahalaga, ang lakas ng institusyon. Sa pagtanggal kina Zheng Yuxia at Liu Chenli, binuwag niya ang pangunahing operasyon ng PLA sa panahong dapat itong magpakita ng kahandaan. Ang sentenaryo ay hindi na pagdiriwang kundi pagsubok na. Pwede pa bang magmukhang world class ang militar kung wala ng inisyatiba, pinamumunuan ng takot, at tahimik? Malinaw ang kontradiksyon. Gusto ni Xi na makilalang arkitekto ng pag-angat ng China, pero kitang-kita ang kanyang kawalang katiyakan. Ang kumpiyansang leader ay bumubuo ng koponan, naghahanda ng kahalili, at nagpapakita ng lakas ng sama-samang pagkilos. Kabaligtaran kay Xi, pinili lang niya ang mga pinagkakatiwalaan, inalis ang mga karibal, at hindi nilinaw ang kahalili. Hindi lang ito tungkol sa korupsyon o disiplina, kundi sa pagtiyak na walang aangkin ng autoridad sa makasaysayang sandali ng pambansang pagmamalaki. Sa paggawa nito, tinali ni Xi ang sentenaryo ng PLA hindi sa tagumpay, kundi sa kahinaan. Ang nagpapabukod tangi sa sandaling ito ay kung gaano ito naging personal para kay Xi.
Sa pinakapuso nito, pinapalakas ng tumitinding pakiramdam ng pagtataksil ang paglilinis na ito. Nakita niya kung paano nagsinungaling ang mga general sa mga ulat ng kahandaan, kung paano ginawang hungkag ng katiwalian ang mga unit ng misil, at kung paano nilustay ng mga pinuno ng pagbili ang budget habang iniiwang sira ang mahahalagang sistema. Bawat pagbubunyag ay sumasagi sa takot niya na pagdating ng panahon, baka hindi siya sundin ng militar o hindi nila magawa ang inuutos niya. Pagkatapos ay dumating ang Ukraine. Ipinakita ng digmaan ng Russia ang kahinaan sa labanan at panganib ng sistemang nakabatay sa takot at katapatan, hindi sa kakayahan. Nag-atubili ang mga komandante, itinago ang masamang balita, at huli na, nang malaman ng nakatataas ang totoo, sabay-sabay pa bilang kabiguan. Para kay Xi, babala sana ito sa pagkawala ng katapatan sa pamumuno. Pero imbes na protektahan ang kakayahan, mas negatibong konklusyon ang nakuha niya. Hindi niya nakita ang sistemang bumagsak dahil sa takot, kundi ang hayagang kataksilan. Bawat kabiguan ay naging hinala, bawat pagkakamali ay sinadyang tingnan, kaya nagpasya siyang maglinis. Sa pagpigil niya sa pagkawala ng kontrol, niyakap ni Xi ang mga kondisyong nagdulot ng pagbagsak. Dahil sa pamumuno niyang puno ng hinala, natutong manahimik ang mga opisyal. Dahil sa parusa sa pagdududa, nawala ang puna. Kaya tila tapat ang militar sa papel, pero humihina sa realidad. Lalo na kung kailan pinakakailangan. Matagal ng watak-watak ang PLA at nag-uunahan ang mga sangay sa yaman. Imbes na ayusin ang mga kahinaan, pinili ni Xi na ituon ang kapangyarihan sa sarili niya. Hindi pa nangyari sa makabagong kasaysayan ng China ang ganitong konsentrasyon ng kapangyarihan. Ibig sabihin, mas mabilis ang paggawa ng desisyon, pero wala ring nagbabantay o sumusuri. Iniiwan nito ang pinakamalaking militar sa kamay ng isang taong laging nakakakita ng banta. At dahil sa patuloy na paglilinis, nalalagay siya sa panganib na mapaligiran ng mga sunod-sunuran imbes na may kakayahang tagapayo. Bagamat mahalaga ang paglilinis para kay Xi, para sa iba, parang pabaya ito dahil tinatanggal ang mga may kakayahan. Sa panahong ito, malalaking hamon ang kinakaharap ng China sa estratehiya. Ang pinagsamang leader na walang kahalili, militar na nagdiriwang ng sentenaryo, aral mula sa Ukraine at banta sa Taiwan, ay ginagawang kapana-panabik at mapanganib ang kampanyang ito. Hindi lang sa bansa umiiral ang kawalang tatag sa loob ng PLA. Kapag mahina ang daloy ng impormasyon, nagkakamali sa kalkulasyon, tumitindi ang utos, lumalambot ang payo, at kumikilos ang mga leader ayon sa katang-isip, maaaring magdulot ng matinding epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Ang maling galaw sa Taiwan Strait o South China Sea, dahil pwedeng matigil ang daanan ng barko at tumaas ang presyo ng enerhiya sa mundo. Mahalagang tandaan na may kaakibat na kahihinatnan ang ganitong mga pangyayari. Hindi lang pagtanggal ng general ang paglilinis na ito. Binabago rin ito ng tahimik ang kilos ng PLA at ang paraan ng paggawa ng desisyon ng mga opisyal. Kapag napalitan ng takot ang tiwala, ang maagap na kilos ay nagiging pabigat imbes na lakas. Ang mabilis na kilos ay pabigla-bigla, habang ang huli ay tila hindi tapat. Kaya pinipili ng mga commander ang opsyong pakiramdam nila'y pinakaligtas. Habang naghihintay sila, lalong nagiging normal ang pag-aatubili. Ang pag-aatubiling iyon ay unang lumalabas sa mga schedule ng pagsasanay. Tumitibay bilang mga nakatakdang checklist, iniiwasan ng mga drill ang ipakita ang mga pagkakamali, at hindi na agad tinatama ng mga opisyal sa field ang mga problema. Ang pag-amin sa problema ay parang pag-anyaya ng pagsusuri, kaya lahat nagkukunwaring perpekto. Habang tumatagal, nababawasan ang pag-e-eksperimento. Hindi dahil sa kakulangan ng ideya, kundi dahil mas delikado ang mga ito. Habang lumalalim ang pagsasanay, humihina ang sigla at lumalaganap ang ugali ng paghihintay. Kapag naging normal na ang paghihintay, nagsisimulang magbago ang anyo ng katapatan. Nangangako pa rin ng katapatan ang mga opisyal, pero nawawala na ang kabuluhan nito. Nauuna ang pagnanais mabuhay kaysa paniniwala. Humihina ang respeto, lumalabo ang autoridad, at sinusunod ang utos hindi dahil tama kundi dahil ligtas. Napapalitan ng pagsunod ang paghatol, at ito na lang ang maaasahang halaga. Ang mga opisyal na nag-iisip, umaangkop, at kumukwestiyon sa mga palagay ay napapatigil o natatanggal, habang ang mga opisyal na nananatiling tahimik ay umaangat sa posisyon. Napapansin ng mga junior na opisyal ang hirap ng senior na opisyal. Nakikita nilang nababalewala ang kakayahan at nangingibabaw ang labis na pag-iingat. Nagdadala ng sama ng loob ang pagkaunawang iyon. Maaaring makita si Xi hindi bilang kumpiyansang leader, kundi bilang takot na humuhubog sa mga desisyon sa karera. Ang mga paglilinis na layuning ipatupad ang katapatan ay nagbubunga ng tahimik na pagkapuot. At ang pagkapuot na iyon ay hindi sumisigaw,
Bagkus ay mas lalong nagkukubli sa hanay ng mga tauhan. Ang sama ng loob ay unti-unting namumuo at maaaring magdulot ng palihim na paninira. Bagamat haka-haka lang, ito ay pattern na napansin sa mga autoritaryanong militar. Isipin mo ang mid-level na komandante na nawawala ang mga mentor. Tahimik binabago ang ulat ng kahandaan, pinalalaki ang tagumpay, o hindi isinasama ang maliliit na pagkabigo para hindi mapansin. Hindi ito hayagang pag-aaklas, kundi tahimik na paglaban dulot ng takot at pagkadismaya, habang ang mga opisyal ay nagtago ng katotohanan para protektahan ang sarili. Hindi lang ito teorya. Ipinapakita ng digmaan ng Russia sa Ukraine ang patutunguhan ng ganitong landas. Pumasok ang Moscow na may kumpiyansa at ingay. Dala ang mga islogan at numero. Ngunit sumunod ang kalituhan at paghihintay ng pahintulot ng mga opisyal. Bumagsak ang lohistika. Nanaig ang katapatan sa politika kaysa sa tunay na kalagayan sa labanan. Pinarusahan ng sistema ang pagiging maagap at pinarusahan naman ng labanan ang sistema. Alam na ni Xi ang magiging resulta, ngunit inuulit pa rin niya ang mga dahilan nito. Sa pagkawala ng kolektibong pamumuno, bumabagal ang desisyon sa itaas. Kapag nawala si Liu Jinli, humihina ang ugnayan ng layuning pampolitika at aksyong militar. Naiipon ang mga plano habang nag-aatubili ang mga unit at nagdadalawang isip kung aling utos ang ligtas sundin. Nagiging delikado pati karaniwang desisyon. At pagbagal ng sentro, kumakalat ang pinsala. Humihinto ang mga pangunahing programa, hypersonic na mga misil, advanced na mga sensor, mga sistemang pinapatakbo ng AI. Ang mga taong nakakaunawa kung paano gumagana ang mga sistemang ito ay inaalis o muling sinusuri at unti-unting nawawala ang kanilang kaalaman. Muling sinisimulan ang mga proyekto, humahaba ang schedule at tumataas ang gastos. Imbes na isara, lalo pang lumalawak ang agwat sa teknolohiya. Maling sabihing purong pagsabotahe sa sarili ang mga paglilinis na ito, pinalalalim ng kasaysayan ang kwento. Ginawa na ito ni Xi dati. At noong huli, matapos ang 2012 umabot sa matataas na ranggo ng PLA ang kampanya niya laban sa korupsyon. Napatalsik sina General Xu Kaihao at Gu Baxiong, pati na ang mga padrino nilang protektor. Pagsapit ng 2017 mahigit, 100 matataas na opisyal ang nawala. Malaki ang epekto, pero naging mas simple ang epektibong kadena ng utos. Bumagsak ang mga karibal na sentro ng kapangyarihan. At ang katapatan ay umakyat patungo kay Xi. Mas mabilis tumugon ang PLA sa gusto ni Xi. Mabilis na ipapasa ang utos at nawala ang pagtutol. Sa pananaw ni Xi, malinaw ang aral. Ang paglilinis ay nagdadala ng kontrol. Hindi 2013, ang 2026. Iba at mas delikado ang alon ngayon. Ang dating mga paghihigpit, nagbawas ng korupsyon nang hindi sinisira ang sistema. Inalis nila ang mga kalabang pampolitika habang iniiwan ang lakas ng operasyon na buo. Sa pagkakataong ito, mas malalim ang tanggalan. Tinatanggal pati ang karanasan at institusyonal na alaala sa mismong sandali na tumataas ang tensyon sa paligid ng Taiwan. Ito ang panganib na tinataya ni Xi ngayon. Maaaring makuha niya ang mabilis na pagsunod, pero isinusugal niya ang pangmatagalang kahandaan. Sa panahon ng krisis, ang bulag na pagsunod ay kahinaan, hindi lakas. Ito ang paradox ni Xi. Natatakot siyang pagtaksilan, kaya siya naglilinis. Ang paglilinis ay nagdudulot ng katahimikan, hindi pag-aaklas o hayagang paglaban. Sumusunod ang mga opisyal ng walang katapatan. Bumababa ang mga utos, pero hindi na umaakyat ang katotohanan. Tumigil ang PLA sa paghahanda sa digmaan at nagsimulang mag-adjust sa sariling politikal na kapaligiran. Ito ay isang pag-aaklas na walang tahasang paglaban. Nanatili itong hindi nakikita hanggang sa mailantad ito ng presyon. Isang tahimik na pag-aaklas na isinilang mula sa takot na dulot mismo ng paghihigpit ni Xi. Ang presyong iyon ang pinakamahalaga. Kapag napag-uusapan ang Taiwan, mukhang makapangyarihan ang China. Pero sa likod nito, humihina na ang kakayahan nitong magsagawa ng komplikadong pananakop. Ang kalituhan sa pamumuno at kakulangan sa karanasan sa operasyon ay nagpapabagal sa pagpaplano. Dagdag pa ang problema ng China. Dahil dito, nagkakaroon ng oras ang Taiwan, lumalakas ang depensa ng sibilyan, at tumitibay ang panrehiyong pananakot. Ngunit ang totoong panganib para sa Beijing ay lumalabas matapos ang unang hakbang. Ang mga plano ng digmaan ng China ay nakadepende sa bilis, koordinasyon, at tuloy-tuloy na mobilisasyon. Pero sa kasalukuyan, halos wala na ang kalamangan na yan, gaya ng napag-usapan natin. Kasabay ng paglilinis, lumalaganap ang takot at pagpapanggap. Ngunit sa matinding pagsubok, natatanggal ang maskara, pati na ang impluensya ng militar ng China. Ang pagkaparalisa ay hindi kayang lampasan ng militar sa magkakaugnay na mundo. At nagdudulot ito ng pagkaladkad ng ibang bansa sa gulo. Nararamdaman ng karibal ang oportunidad, habang ang kaalyado ay nakakaramdam ng panganib. Kaya nakakaalarma ito sa mga bansang tulad ng Hilagang Korea na umaasa sa China.
Mahalaga para sa China ang seguridad at katatagan. Nagbibigay ang China ng gasolina, pagkain at proteksyon. Ang alinmang pag-atras sa Beijing ay panganib at pinapaisip muli ang Hilagang Korea sa kanilang posisyon. Pareho ring napapansin ng Hapon at Timog Korea ang mga senyales. Binabantayan nila ang pag-aatubili ng China at kilos ng Hilagang Korea habang nag-aalala at naghahanda sa posibleng kaguluhan. Posibleng may pamilyar din ang Rusya. Ang mga problema ng China ay kapareho ng naranasan nito sa Ukraine. Pero alam ng Moscow na ang humihinang China ay hindi na makakapagbigay ng teknolohiya o lohistikal na suporta gaya ng dati. Sa huli, ang paglilinis ng China ay may epekto sa mundo. Sa isang banda, hindi lang ito basta paglilinis kundi isang pagputol. Akala ni Xi na pipigilan niya ang pag-aaklas. Pero mas malala ang bunga. Tahimik na pag-aaklas na sumusunod sa utos pero nagtatago ng katotohanan. Nangyari na ito sa kasaysayan. Ang mga hukbo na pinamumunuan ng takot ay maaaring magmartsa at manalo sa maliliit na laban. Pero sa tunay na pagsubok, may mabigat na kapalit ang katahimikan at bulag na pagsunod. Ang hukbong tahimik ay kalahating talo na. Matagal bago umangat ang China, kung mangyari man, at hindi agad mababawi ang nawalang kasanayan. Ang institusyonal na alaala ay hindi basta-basta na ibabalik sa isang iglap. Ang tiwala, kapag nasira, ay mabagal na bumabalik. At kahit bumalik man, may mga hindi kanais-nais na bahagi na nananatili sa sistema. Para sa natitirang bahagi ng mundo, malinaw ang kabalintunaan. Mas mahina ang China, pero ito ang nagpapahirap sa pamumuno nito. Sa geopolitika, mas delikado ang pagiging hindi mahulaan kaysa lakas. Habang hinigpitan ni Xi ang kanyang hawak, lumilitaw ang tanong, kaya ba niyang mapanatili ang kontrol kahit wala na ang mismong pundasyon na minsang naging dahilan ng pagiging epektibo ng kanyang pamumuno? Ang tahimik na pag-aaklas sa PLA ay maaaring magdulot ng epekto sa labas ng China at makaapekto sa pandaigdigang ugnayan. Sa huli, ang pagnanais ng kapangyarihan ay pwedeng mauwi sa kwento ng kahinaan at takot. Dahil dito, ang China, dating umaangat na higante, ay nasa bingit ng di tiyak na hinaharap.